So ito po yung continuation ng video po. So tuturuan namin kayo kung paano mag-set dito sa Losan hybrid inverter, hybrid off grid inverter. So ayun, so medyo tinatamad na magbasa ng manual, so para sa inyo to. So ang gawin nyo lang para mapunta kayo sa setting, kung meron kayong manual, punta kayo sa page dito, ito, page 20 ng manual. So ayan po, nandito makikita nyo yung mga setting, pwede nyo laro natin. So punta kayo sa inverter nyo para pumunta kayo sa mode na to at ma-modify lahat yan. Press nyo lang ng 3 seconds yung enter button. Ayun. So magbi-blink to, napunta ka na dito sa program 00. So arrow down lang para mapunta kayo sa 01. So ayan, is output yung priority mo, kung utility solar battery, solar utility battery, or solar battery utility. So usually pag naka solar ka at okay naman yung panel mo, medyo malaki at sufficient naman yung battery mo, so ang ginagawa dyan is SBU, so solar battery utility. So kung gusto mong baguhin sa utility mode, click mo lang yung enter. So ito, click mo lang yung enter para pumunta ka dito. Ayan. Pag nag-enter mo yung magbi-blink to SBU, pwede mo na siyang baguhin. SUB, USB. So dun tayo sa solar battery utility, then click enter para mag-save, and then arrow down ka na para sa next step 02. So ito yung charging current papuntang ito si utility magcha-charge. So usually pwede mong bago-baguhin to, depende kung ano yung kailangan yung charging current. Example ako, set ko lang siya ng kasi mababa lang ako mag-set ng ano eh. Ayan, 10 ampere. So ayan, balik tayo ulit. Pindot ko yung escape. So ang usually na pinapabago ko dito is, ang importante itong 01, etong voltage input, voltage range, pasok naman na to. Battery type. So kung babaguhin mo yung battery type mo, punta ka sa 05. Ito. So kung naka gel ka, pwede mong baguhin. AGM, flooded. Ayan. Pwede mong baguhin. Yung user, kung wala dun sa mga nabanggit niya yung battery mo, pwede kang pumunta sa use. Use. So dyan sa use kasi, pwede mong i-modify yung mga float, yung mga charge voltage, yan, yung mga LVD nya. So, pasok tayo dyan. For example, naka-lithium ka. Sa mga naka-lithium, like LV Topsan, yun lang muna yung banggitin nating battery kasi yun po yung madalas nating ginagamit. So 05, and then ito bang importante dito sa 09, ito maganda tong baguhin nyo kasi ang default nito is naka 50 Hz. So ayan, punta kayo sa 09. Ayan, 09. Ang default nito kasi is 50. So maganda yan, baguhin nyo sa 60. Kasi yan, nakaganyan siya pagka unang bukas mo. So pwede ma-damage yung mga motor loads mo pagka hindi mo na bago. So make sure na 60 Hz. And then ano pa bang kailangan dito? Ito yung mode 11. Ito tong number 12. Maganda tong mabago nyo. So sinasabi dito, parang ito yung pinakang switching point from battery papuntang utility. So for example, na-reach na niya yung LVD mo na 25.6, automatically magsi-switch yung tawag dito, yung supply galing utility habang china-charge yung battery nyo. So ayun yun.
ang sinet ko dito is sa mode dito 12. Ito is 25.5. So ayan, sinet ko yung battery ko. Pag na-reach ng battery ng inverter or yung battery mo is nag 25.5, automatic switch siya dun sa AC. So kaya meron tayong AC input. So ito pala is hybrid off-grid, meron siyang AC input. So para pang charge, may charge yung battery nyo using utility or masupplyan ng utility yung loads nyo pagkalobat na yung battery. So ito naman number 13, tawag dito, parang babalik naman yung inverter, yung babalik yung supply ng inverter nyo dun sa loads nyo pag na-reach niya yung battery voltage na to. For example, na 25.5 tayo, and then syempre mag-charge yan using solar. So pag na-reach na niya yung 27, babalik ngayon sa solar priority yung setup nyo, parang ganun. So matatanggal na yung AC, mababypass na. So, parang ganun siya. And then ano pa bang importante dito? Etong set 26. So yung bulk voltage and charging voltage, bulk charging voltage. So kung ano yung charge voltage ng battery mo, kailangan ma-set mo dito. So set natin. Hanapin natin yung 26. Ayan. Ano ba yun? Number 26. Ito. 26. Yan. 26. 27. Ayan. Sinet ko naman yung charge voltage ko into 28 volts. So safe na yan para dun sa LB Tacsan na LiPo4 battery. And then yung float niya, so kung gusto mong baguhin at iba naman yung battery mo, click mo lang yung pag nag-blink, babaan mo, taasan mo. Ayan. So ganun lang siya. Sa float naman, i-adjust nyo na lang. And then ano pa ba yung tong LVD, low cutoff voltage. Ito yung point kung saan magsha-shutdown ng inverter mo. Example, wala talagang utility na mag-charge sa kanya, wala rin solar. So hindi na niya i-drain ng todong-todo yung battery. So pag na-reach na niya yun, totally shutdown na yung system mo. So ganun siya, para protected na hindi matulog yung BMS ng battery mo. So meron siyang protection 29. So yun po yung ibig sabihin, low DC cutoff voltage. So ayun po yun. And then battery equalization, para to sa mga lead acid battery. So mga equalization time, pagka naka LiPo4 kayo, i-disable mo lang to. So hindi nag-equalize sa mga LiPo4 battery. So ayun lang, BMS function dun sa number 37 kung naka-lawsan na battery kayo. Ayan. So magbabago kayo dito sa mode 37. Kailangan nyo i-on para mag-enable. Or kung meron kayong battery na may comfort, so i-on nyo lang to. And then dito naman, eto, mag-adjust kayo dito. Ayan, naka-percentage na to. Ito yung maganda, medyo mas accurate to pagka meron kayong BMS comfort. So pero hindi lahat ng battery compatible dito ng merong BMS comfort. So namimili lang din to kung ano yung merong protocol na sasakto sa kanya. So ayun po, kung meron kayong tanong at interested sa inverter na to, mag-message lang kayo sa amin, ANA Solar Shop, sa Lazada namin. Kaso hindi namin to ipopost sa Lazada. Sa Facebook po namin, search nyo lang FB page namin, ANA Solar Store. So may magre-reply po sa inyo dun. Thank you po, maraming salamat.